Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang panoorin o pakinggan itong panibagong love story na aking ihahandog sa inyo ngayon na may pamagat na When Our Paths Collided. Mula po sa panulat ni Elijah Rain. I hope you don't mind if I say that I love you. Halos perpekto ang buhay na mayroon ang isang Tamia Santibanez. Malapalasyo ang tahanan at dahil sa taglay na yaman ng kanyang mga magulang kaya nakukuha nito ang lahat ng kanyang maibigan. Kilala ang mga Santibanez na maimpluwensya na pamilya sa lungsod ng San Ildefonso. Ang kanilang unika iha ang nag-iisang tagapagmana ng napakalawak nilang asyenda. At dahil ayaw ng ama na mapunta sa kung sino lamang ang kanilang kayamanan, kaya namili si Mr. Santibanez sa mga anak ng kanyang kasosyo at napili nito si Gray dahil mas mayaman ang pamilya nito kaysa pamilya nila. Ito rin ang dahilan kung bakit naglayas si Tamia. Habang naglakad-lakad ang dalaga sa kalakhan ng mansyon, ay narinig nito ang ama na may kausap sa telepono. Kumpadre, nasa tamang gulang na ang ating mga anak kaya wala naman sigurong masama kung sila ang magkatuluyan, hindi ba? Ayon pa sa natatawang ama, napasapo ng bibig ang dalaga sa kanyang narinig. Ipinagkasundo ako ni Daddy na ipakasal sa lalaking hindi ko man lang kilala. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Hindi magkakilala sina Gray at Tamia dahil sa ibang bansa lumaki at nag-aral itong si Gray. Madalas na naririnig ng dalaga na sa mundo nila ay hindi puso ang pinaiiral dahil natuturuan naman daw itong magmahal. Katulad na lamang ng kaso niya, hindi niya naman mahal ang asawa noong una, ngunit kalaunay na pamahal ito sa kanya. Ngunit iba ang paniniwala ng dalaga. Sa inis ni Tamia ay mabilis itong pumasok sa kanyang kwarto. Hindi na nag-isip pa. Kinuha nito ang naipon niyang cash na naghahalaga ng 60,000 pesos. At dali-dali niya itong pinasok sa kanyang paboritong shoulder bag. Sorry Dad, lahat ng gusto mong gawin ko ay sinunod ko. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ko masusunod ang nais mo. Mabuti na lamang at meron akong cash na naitabi dito. Ayokong gamitin itong mga credit card and debit cards ko dahil ayokong matrace nyo ko. Bulong na pagmamaktol ni Tamia. Kagat labi ang dalaga habang lihim na binabaybay ang hallway palabas sa kanilang mansyon. Kailangan niya ring maglakad palabas ng kanilang subdivision dahil hindi siya maaaring sumakay ng kotse. Tiyak na mahahalata siya ng mga taong naroroon. Hindi rin namalaya ng guard ang paglabas ni Tamia sa gate ng kanilang mansyon. Halo-halo ang naramdaman ng dalaga. Tampo at galit para sa kanyang daddy, ngunit takot din naman ito kung paano siyang mabuhay, gayong sanay siya na laging nakaagapay ang kanyang mga magulang at mga kasambahay. Naglalakad nang wala sa isip ang dalaga at hindi nga nito napansin ang papaatras na pulang sports car at nasagi siya nito. Namalaya na lamang ng dalaga ang pagtalsik niya. Nakita niya ang isang napakagwapong nilalang na bumaba mula sa pulang kotse. Naka-black suit ito, ngunit napapikit ng bahagya ang dalaga noong mapatingin ito sa makintab na black shoes ng lalaki. Kahit nanghihina si Tamia, ngunit nakuha nitong titigan ang kagwapuhan ng lalaking papalapit sa kanya.
Samantala, ayaw sanang lumabas ng binata sa kanyang sasakyan marahil nga hindi niya kasalanan. Ngunit hindi naman niya maipagkakaila na hindi rin naman muna niya sinuri ng maigi ang kapaligiran bago niya pinaatras ang kanyang magarang sasakyan. Nakikiusap po ako sa iyo. Tulungan mo po ako. Ilayo niyo po ako dito. Pagkatapos mabitawan ni Tamiya ang mga katagang iyon ay tuluyan na ito nawalan ng malay. Nagmamadali namang binuhat ng binata ang dalaga at naghanap kaagad ito ng malapit na hospital na mapaglagakan sa dalaga. Tinawagan niya na rin kaagad ang kanyang assistant upang bantayan ang dalaga, sapagkat hindi pwedeng wala siya sa meeting ng mga stakeholder ng kanyang kumpanya. Si Ashton Gray lamang ang kinakatakutan ng ibang nagmamay-ari ng kumpanya dahil sa angking talento nito. Wala nang magtangkang makipagkompetensya dito dahil ang mga gumawa noon ay baon na sa utang ngayon. Kinabukasan, nagmulat ng mata si Tamiya at kaagad na ibinaling sa lugar ng buong atensyon. Nasaan po ako? Tanong nito noong mapagtanto na roon siya sa napakaganda at malawak na kwarto. Nakatitiyak ang dalaga na hindi sa kanya ang kwartong iyon dahil sa huling pagkakaalala niya. Umalis siya sa kanyang mansyon at nakahiga siya sa kalsada dahil may sumaging kotse sa kanya. Iha, kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ng babaeng may edad na kasambahay. Bit-bit nito ang vase na may mga rosas na pula para i-display sa kwarto kung saan naroon ang dalaga. Biglang napabangon si Tamiya noong makita ang kasambahay na hindi naman niya kilala. Nasaan po ako? Sino po kayo? Bagaman at spoiled ito sa kanyang mga magulang, ngunit hindi naman ito bastos. Magalang ito sa mga taong nakakasalumuha kahit pa sa mga taong mababa ang antas sa buhay. Narito ka sa mansyon ni Sir Gray at ako ang nautusan upang mag-asikaso sa inyo. Pinapasabi niya po na bumaba raw po kayo pagkatapos ninyong ayusin ang inyong sarili. Nakangiting bili ng kasambahay sabay lumabas na ito ng kwartong iyon. Katulad nga ng bili ni Gray, nagmamadaling nag-ayos ang dalaga ng kanyang sarili at naabutan niyang abala sa pagbabasa niyang newspaper ang binata habang nakaharap ito sa napakaraming pagkain sa misa. At tila siya nga talaga ang iniintay nito. How are you feeling? Tanong ng binata noong makalapit na si Tamiya sa misa. Subalit, hindi man lamang nag-abala ang binata na tapunan ng tingin ang dalaga o kahit pasadahan man lamang ito ng kahit saglit na sulyap. Maayos naman ako. Salamat pala sa pagtulong mo. Nahihiyang tugon ni Tamiya. Habasit, mando ng binata. After nito ay ibabalik na kita sa lugar kung saan kita natagpuan. Biglang nataranta ang dalaga noong marinig ang tinuran ni Gray. Please, nakikiusap po ako. Kahit gawin niyo na lamang po akong katulong, huwag niyo po lamang akong ibalik sa lugar na iyon. Tila napukaw naman ni Tamiya ang buong atensyon ni Gray, kaya kunot-noo itong napatingin sa kanya. Ayoko lang po kasi munang umuwi sa amin. Nakangiwing sambit muli ng dalaga. Napangiti naman ang binata noong makita na parang batang nakikiusap ang dalaga. Napatulala si Tamiya dahil sa kagwapuhan nito. Tila ba may Diyos na tumatawa sa kanyang harapan. Are you kidding me? Sa itsura mong iyan, natitiyak kong may kaya ang pamilya na iyong pinagmulan. So, ano ang alam mo sa pagiging katulong? Nakataas ang kilay na tanong ni Gray. Gibit balikat lamang ang itinugon ng dalaga.
Kung sa bagay, madalang naman akong umuwi dito kaya payag na akong dito ka muna maninirahan. Ang gagawin mo lamang dito ay alagaan itong mansyon ko. At siya nga pala, ano ang pangalan mo? Seryosong tanong ni Gray. Hindi kaagad nakasagot si Tamea. Napaisip ito na kapag sinabi niya ang kanyang tunay na pangalan ay makilala siya ng binata. Kaya mabilis nitong naisip ang pangalan ng pinakamamahal niyang lola. Rose, Rose ang aking pangalan. Nakayukong tugon ng dalaga. Noong paalis na si Gray kinabukasan ay hinabili niya sa kanyang kasambahay na huwag masyadong utusan si Rose dahil natitiyak niyang hindi maalam ito sa trabaho base sa hugis at ganda ng mga kamay nito. Rose, ito ang kwarto ni Sir. Namangha ang dalaga sa laki ng kwarto ni Gray, ngunit bigla itong nalungkot dahil naalala niya ang kanyang napakagandang kama. Isang umaga, habang tumutulong si Rose sa pagwawalis ng hagdanan pababa ng sala, hindi niya maiwasan ang mapatingin sa binata. Noong tumayo ito at nagtungo sa kusina, nakapamulsa ito at nakashort lamang. Napansin ng dalaga na nakaapak lamang si Gray kaya kitang-kita ang mapuputi niyang paa habang ang sakong nito ay pulang-pula. Kumuha ng maiinom ang binata sa kanyang ref. Saka iyon nilagok, tuloy nagkaroon ng pagkakataon mag-angat ng paningin si Tamea at bumungad ang kagwapuhan ng mukha ni Gray sa harapan niya. Napako ang mga mata ng dalaga sandali sa perpektong hulma ng dibdib ng binata. Ngunit laking gulat ng dalaga nang biglang salubungin ni Gray ang kanyang mga mata. Kunwang nagtaas ng kilay ang binata at nilapitan si Tamea. Nahihirapan ka na ba? Tanong nito. Napakagatlabi ang dalaga sabay iling. Kahit ang totoo ay may paltos na ang kanyang kamay. Magtatanong pa sanang muli si Gray nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Kaya naman nabaling doon ang kanyang atensyon at nakita nito na ang kanyang assistant ang tumatawag sa kanya. Sir, tumawag po ang daddy nyo. Cancel daw po ang dinner nyo dahil naglayas daw po ang anak ni Mr. Santibanez. Medyo napangiti si Gray sa kanyang narinig mula sa kanyang assistant. Good to hear. Nilingon niya si Tamea na abala sa ginagawa. Wala pa rin naman talaga akong balak magpakasal, kaya tama lang ang ginawa ng babaeng maglayas. So anyway, gusto kong magbakasyon sa Palawan kaya i-book mo ako ng ticket and let me remind you, it's VIP, okay? Masungit na sabi ni Gray at pinatay na ang tawag. Ngunit wala pang 2 minuto ay muli namang nag-ring ang kanyang cellphone. Son, humihingi ng tulong ang tito mo na kung pwede ay tulungan mo siyang mahanap ang kanyang anak. Bungad ng ama. Napangiting aso naman ang binata at napataas ang kilay nito. Ano naman po ang kapalit? Tanong nito. Magaling sa negosyo si Gray, kaya lahat ng humihingi ng pabor sa kanya ay laging may kapalit. Magaling makipagnegosasyon ang binata, lalong-lalo na kapag hindi niya gusto ang humihingi ng pabor sa kanya. Tutulong ako sa isang kondisyon. Kailangan i-cancel niya ang pagpapakasal ko sa kanyang anak. Seryoso ang tono na tugon ni Gray sa kanyang ama. Napatigil naman si Tamea sa kanyang ginagawa matapos madinig ang sinabi ng binata. Sa isip niya mukhang pareho sila ng sitwasyon ng lalaking ito. Pinipilit magpakasal sa babaeng hindi niya naman gusto. Lingid sa kaalaman ng dalaga, ito din ang binatang tinakasan niya at nais pakasal sa kanya ng kanyang mga magulang.
Pagkatapos makipag-usap ni Gray sa kanyang ama ay tumuloy na ito sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay nakapagdesisyon ito na maligo sa pool, ngunit natigilan noong mamataan sa hardin si Tamiya. Namangha ang binata dahil lalong gumanda ang dalaga, dala ng pamumula ng mga pisngi nito dahil malamang sa init ng araw. Pawis na pawis si Tamiya. Maya-maya pa ay palihim niyang tinawag si Manang at may ibinulong dito. "Naku Rose, basang-basa na ng pawis ang likod mo, baka naman mapaano ka niyan?" Sabi ni Manang. Dala ang puting towel na pinakuha ni Gray para sa dalaga. Nagbago ang isip ni Gray. Hindi na ito naligo at bumalik na sa kanyang kwarto. Pumaroon na lamang sa kanyang veranda at pangalumbabang tinatanaw ang napakagandang si Tamiya. "Naku Manang, maayos naman po ako. Sa amin po kasi ay katuwang ako ng tatay ko pala sa farm." Kamuntikan ng madulas ang bibig ni Tamiya. Kahit malayo si Gray sa dalawang babae, ay dinig na dinig niya ang tinura ni Tamiya. Nahulaan kaagad ng binata na naglayas ang dalaga sa kanila, bagay na hindi niya maintindihan ang dahilan. Ngunit natiyak niyang malalim ito. Noong mga sandaling iyon ay biglang naalala ni Gray ang pakiusap sa kanya ng kanyang ama. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan kaagad ang kanyang assistant upang ipakancel ang ticket na kanyang pinabili dito. Maya-maya pa ang kasunod niyang tinawagan ay ang kanyang ama. "Dad, paano ko naman po mahahanap ang babaeng iyon kung kahit isang litrato o pagkakakilanlan lamang sa kanya ay wala ako?" Tulad nga ng hinihingi ni Gray, mabilis na pumasok sa kanyang email ang mga detalye tungkol sa babaeng pinapahanap sa kanya. Tamiya Rasha Santibanez. Pagkatapos basahin ni Gray ang pangalan ng babae, ay pinagmasdan naman niya ang litrato nito. Laking gulat ng binata na kamukha ni Rose ang babaeng pinapahanap sa kanya. Napapikit ng mga mata si Gray. Napakagat din sa kanyang labi at nag-isip ito ng napakalalim. Hindi niya alam kung tinadhana ba talaga ang nangyayari sa kanilang dalawa ni Tamiya. Akalain mo nga naman, ang tinakasan niyang lalaki ay siya pa ang kasama niya ngayon. Bulong ng binata sa kanyang sarili, sabay pakawala ng napakatamis ng ngiti. Napatingala ito sa langit. "Ikaw talaga tadhana, masyado kang mapaglaro ha?" Dagdag na bulong nito. Magdidilim na nang may kumatok sa silid na tinutulugan ni Tamiya. "Pinapatawag ka ni sir, punta ka daw sa office niya," sabi ni Manang at tumalikod na ito. "Sir, pinapatawag niyo daw po ako?" Kinakabahan na patiunan ng dalaga. Wala naman siyang nakuha na sagot mula sa binata, kaya pumasok ito at dahan-dahang lumapit sa lamisa. Nakaputing t-shirt ang binata, suot ang makapal niyang salamin sa mata at talagang abala ito sa pagsusulat. "How was it?" Hindi malaman ni Tamiya kung saan siya pinauupo ni Gray, kaya naupo na lamang ito sa isang sofa na may kalayuan sa lamisa ng binata. Isang matalim na tingin ang binato sa kanya ni Gray, na tila ba malaki ang kasalanan na kanyang nagawa, ngunit wala naman siyang idea kung bakit ganoon siya titigan ng lalaking kanyang kaharap. Maya-maya lang ay inangat ng binata ang kanyang kamay. Suminyas ito, pinapalapit ang dalaga sa kanyang lamesa. "Tell me, bakit mo ba talagang gustong mag-stay dito kahit wala kang idea kung sino ko?" Medyo nagulat si Tamiya sa tanong na iyon, ngunit mabilis niyang pinakalma ang kanyang sarili. "Pakiramdam ko kasi, mabuti kang tao, kaya nais ko pa sanang manatili rito kahit 2 linggo pa. Yan ay kung okay lang sa'yo."
Nakayukong wika ng dalaga. Ngunit tinitigan siyang muli ni Gray. Nilalaro ng kanyang bibig ang ballpen na hawak-hawak nito, kaya napilitan ang dalaga na magsabi ng totoo. Ganito kasi yun. Nagmula talaga ako sa pamilya ng mga Santibanez. Naglayas ako dahil nais ng daddy ko na ipakasal ako sa anak ng kanyang kasosyo sa negosyo. Tamia Santibanez talaga ang aking pangalan. Kaya naman ako tumakas dahil ayokong maikasal sa taong hindi ko naman nakilala. Baka sobrang tanda na nun at kulubot na ang mga balat. Parang bata kung makapagsumbong itong si Tamia. Ngunit nagtataka siya kung bakit kalmado lamang si Gray na nakikinig sa kanya. Bakit hindi ka nagulat sa ipinagtapat ko sa iyo? Kunot noong tanong ng dalaga. Napakagatlabi si Gray upang pigilin ang kanyang pagtawa. Ako ba ang tinutukoy mong matanda at kulubot na ang balat? For your information, magte-30 pa lang ako. Bulong ng binata sa kanyang isipan. Sir, pasensya na po kayo kung nagsinungaling ako sa inyo. Nakayukong paghingi ng paumanhin ni Tamia. Magsasalita pa sana ang binata ngunit biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Malambing na boses ng kanyang ina ang umugong sa kabilang linya, dahilan upang mapadilat ang kanyang mga mata. Biglang napatayo si Gray dahil nakatitiyak siya na ang pag-aasawa na naman ang tatanungin sa kanya ng kanyang mahal na ina. Son, your dad called me earlier. Hanggang ngayon ba, ayaw mo pa rin magpakasal sa anak ng aming kaibigan? Hindi makapaniwala na tanong ng kanyang ina. Napanguso si Gray at napasulyap sa dalagang kaharap. You heard it right, Mom. Tutulong ako sa paghahanap sa babaeng iyon, ngunit hindi ninyo ako mapilit na magpakasal sa kanya. Diretsong tugon ni Gray. Okay. Deal. Pumapayag ako pero sa isang kondisyon, kailangan iharap mo sa akin yung babaeng nais mong pakasalan. Ayon pa sa kanyang ina kaya lalong nataranta itong si Gray. Mami, alam mong busy akong tao. Isa pa, isasama ko pa sa schedule ko yung paghahanap sa babaeng iyon. Wala akong panahon sa tinutukoy mong pag-aasawa. Basta, uuwi ako dyan at nais kong makilala kung sino man ang iyong nais pakasalan. Di ba? Ayaw mo sa anak ng Santibanez? Lalong napakunot ang noo ni Grace sa tinura na iyon ng kanyang ina at naglakad-lakad ito patungo sa beranda para lumanghap ng sariwang hangin, ngunit iba ang kanyang nadatnan. Nakita niya ang dalaga habang nagdidilig ito ng mga halaman ay masaya itong nakipagkwentuhan sa isang napakagwapong lalaki. At noong mapagsino ni Gray ang lalaking tila lumalandi sa kanyang dalagang panauhin, ay agad nagmamadali itong bumaba upang magtungo sa hardin. Tumikhim ang binata upang tawagin ang pansin ng dalawang masayang nagtatawanan at kungwang inilayo ang kanyang paningin sa dalawa. Napalingon naman si Tamia. Hindi alam ni Gray kung bakit tila nagsisilo siya sa kaibigan nitong si Netro habang nakangiti itong humarap sa kanya. Hey, what's up? Bati ni Netro sa kanyang kaibigan habang nakatanaw siya dito. Rose, iwan muna kita dito ha. Paalam ng bisita sabay tapik sa balikat ng dalaga. Neo, what are you doing here? Kunot noong tanong ni Gray habang nakatanaw sa lalaki ngayon ay malawak ang ngisi at patuloy na humahakbang palapit sa kanya. Pare, ano ba namang klaseng tanong yan? Lagi naman akong bumibisita dito ah. Ayaw mo ba na makita ko yung napakagandang dilag na iyong bisita? Panonoksong tanong ni Neo. Katulong ko yan.
Sabi ni Gray. Hindi makapaniwala si Neo kaya nilingon niya ang dalaga. Wow, katulong mo yan. Yung gandang yan, pwede ba arborin ko na lang? Gagawin ko siyang reyna ng aking tahanan. Utal-utal na wika ni Neo, ngunit tiningnan siya ng masama ni Gray. Tanghali na, ngunit naroon pa rin si Neo. Kating-kati na nga si Gray na palayasin ito, ngunit hindi niya magawa dahil nakakasigurado siyang lalo lang siyang asarin ng kanyang kaibigan. Habang malalim na pinag-isipan ni Gray kung paano palayasin ang kaibigan, ay biglang napalingon ito noong matunugan ang may bumababa ng hagdanan. Nakita nito si Manang habang kasunod naman si Tamea. Nakagat ng binata ang kanyang ibabang labi. Palihim niyang sinulyapan si Neo at nakita nito kung gaano kalagkit ang paningin ng kaibigan sa dalaga at tulad ng inaasahan niya. God bro, her features are amazing. Hangang-hanga na sabi ni Neo. Nakagat ni Gray ang sariling labi dahil sa pagpipigil ng kanyang inis. Hanggang sa nagtungo si Tamea sa kusina ay pinapanood ni Neo pati ang paggalaw ng balakang ng dalaga. Ilang linggo ring hindi umuwi si Gray sa kanyang mansyon dahil nakakasiguro siyang aaraw-arawin na naman ni Neo ang pagdalaw doon. Kaya't kahit nais niyang masilayan ang malaanghel na mukha ni Tamea ay pinigil nito ang kanyang sarili upang hindi rin ito makita ni Neo. Napatingin si Gray sa orasan na nasa kanyang pulsuhan. Biglang naisip ng binata na ngayon pala ang dating ng kanyang ina at umuo siya sa kanilang kasunduan. Damn it, sino naman ang babaeng ihaharap ko sa kanya? Alangan naman mamulot lamang ako dyan sa tabi-tabi. Inis na sambit ng binata, ngunit biglang natigilan ito noong maalala si Tamea. Sa kabilang banda naman, katatapos lamang magwalis ni Tamea sa labas ng mansyon at nakanguso ito habang naglalakad papasok ng mansyon. Ngayon ko lang napagtanto, hindi pala ganun kadali ang trabaho ng mga kasambahay. Biglang nalungkot ang dalaga sa kanyang naisip kung paano naghirap ang mga mahihirap na mamasukan bilang kasambahay. Samantalang siya ay ipinanganak na may kasamang gintong kutsara na nakaumang sa kanyang bibig at ngayon ay puro reklamo ang lumalabas dito. Dahil sa napakalalim ng iniisip ng dalaga, hindi niya namalayan na hinahabol na pala siya ng gwardya ng mansyon. Tamea, pinapaabot ito ng assistant ni Sir Gray. Wala sa isip na tinanggap ng dalaga ang inaabot sa kanya ng gwardya. Noong makabalik ang dalaga sa wisyo ay nagmamadali na itong pumasok sa kanyang kwarto. Nang laki ang kanyang mga mata noong makita niya ang laman ng box. Talaga lang, papupuntahin niya ako sa kanyang kondo alas 6 ng gabi. Bakit? Anong gagawin ko doon? Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Ngunit biglang napangiti ang dalaga dahil kani-kanina lang ay iniisip niya si Gray at ngayon nais na siya nitong makita. Aba, in love yata sa akin ang lalaking iyon ah. Parang nabuhayan ng loob ang dalaga. Nagmamadaling tapusin ang kanyang trabaho dahil mag-aalas 5 na. Habang nasa biyahe ang dalaga kasabay ng minamaneho ng assistant ni Gray, nakita ni Tamea na sinulyapan siya ng driver mula sa salamin. May problema po ba? Naiilang na tanong ng dalaga. Wala naman. Tama talaga si Sir. Napakaganda mo at lalo pang tumingkad ang iyong kagandahan dahil sa iyong kasuotan. Tugon ng assistant. Maitanong ko lang, para saan ba to? Bakit niya ako pinagsuot ng ganito kagarang damit? Well, I heard na dadating ang kanyang mga magulang ngayong hapon.
At nais nilang makilala ang mapapangasawa ni Sir Gray at ikaw ang napili niyang ipakilala sa kanyang mga magulang. Nakangiting tugon ng assistant. Tila may bumara naman sa lalamunan ni Tamiya dahil sa kanyang narinig. Hindi maipaliwanag ng dalaga kung bakit nakaramdam siya ng takot, kaba at excitement. Ako ang napili niyang magpanggap bilang mapapangasawa niya? Akala ko ba ipapakilala niya ako sa kanyang mga magulang dahil gusto niya ako? Napaismid ang dalaga sa kanyang naisip. Tamiya, wag ka kasi masyadong asyumera. Feeling ka masyado. Kastigo nito sa kanyang sarili. Napako ang mga mata ni Gray sa kagandahan ng mukha ni Tamiya. Gusto niyang mailing dahil tila niloloko lamang siya ng kanyang mga mata dahil lalong humahanga ito sa ganda ng dalagang kasama. Bumalik lamang sa wisyo ang binata noong pisilin ni Tamiya ang pisngi nito dahilan para magulat siya. Aba, kung makatitig ka sa akin, siguro nagkakagusto ka na sa akin, ano? Tanong ng dalaga habang hinihimas ang pisngi ng binata. Kunwang na bad trip naman si Gray kahit ang totoo ay napahiya siya sa kanyang sarili. Let's go, they're waiting, sabi nito sa kahumakbang. Noong marating nila ang 5-star hotel kung saan naroon ang isang napakagandang restaurant, ay namataan kaagad ni Gray ang kanyang mga magulang. At noong pahakbang na ang binata ay nagtataka ito kung bakit hindi man lamang natinag ang dalaga sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig lamang ang dalaga sa napakalaking fountain sa gitna ng hotel. Biglang naalala ng dalaga ang napakalaking fountain sa gitna ng kanilang asyenda at ang nakatayong angel statue sa gitna nito. Hinahanap kaya nila ako? Namimiss kaya ako ng mami at daddy ko? Bulong ni Tamiya sa kanyang sarili. Maya-maya pa'y naramdaman niya ang mainit na dumuhit sa kanyang pisngi. Hindi niya namalayan na tumulo na pala ang kanyang mga luha marahil na-miss niya na ang kanyang mga magulang. Son! Magiliw na bati ng ginang noong matanaw na palapit na sa lamisa nila ang dalawa. Oh God, how pretty you are, darling. Bati ng ginang kay Tamiya. Mom, calm down. You are scaring my fiancé. Seryosong wika ni Gray. Sabay lingon sa kanyang kasamang si Tamiya. Oh, stop that, iho. Come on, have a seat, iha, have a seat. Anyaya pa nito. Napalunok ng laway si Gray sa sinabing iyon ng kanyang ama. Natakot ang binata na malaman ni Tamiya na siya ang lalaking napili ng kanyang ama upang magpakasal sa kanya. Baka muli itong maglayas kaya pinutol na ni Gray ang sasabihin pa sana ng kanyang ama. Come on, Dad, let's have a toast. Wika ng binata sabay inangat ang baso na may laman ng wine. Habang nag-iinuman ang mag-ama ay hindi naman matigil-tigil ang kwentuhan ni Tamiya at ng ginang tungkol sa kabataan ni Gray. Sa ganoong paraan, tila mas nananabik pa si Tamiya na makilala ang binata. Madami-dami na ang nainom ni Gray at mukhang hindi nakayanin pa ang mag-drive kaya naman doon na sila nagpalipas ng gabi. Iisang kwarto lamang ang naibok nila dahil puno ang hotel ng restaurant na iyon. I'll take a shower, then ihahatid na kita pa uwi sa mansyon. Bakit ka nag-book ng kwarto dito kung ihahatid mo rin lang naman pala ako sa mansyon? Parang hindi narinig ng binata ang sinabi ng dalaga at tuloy-tuloy na itong pumasok sa banyo. Pinagmasdan ni Tamiya ang kabuuan ng katawan ng binata at napangiti ito.
Hindi malaman ni Tamiya kung ano ang kanyang naramdaman kaya napahawak na lamang ito sa kanyang dibdib na tila ba may kung anong kiliti ang kanyang nadarama mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bumalik lamang sa wisyo ang dalaga noong biglang bumukas ang pintuan ng banyo at iniluwa doon ang napakagwapong si Gray na nakatapis lamang ng tuwalya habang nakabalandra ang mala-adonis nitong pangangatawan dahilan upang mapaiwas ng paningin ang dalaga. Naglakad si Gray palapit kay Tamiya. Laking gulat ng dalaga nang biglang ibagsak ni Gray ang mabigat nitong katawan sa kanya dahilan upang mapatihaya siya sa kama. Hindi makagalaw si Tamiya hanggang sa maramdaman nito na naghihilig na ang binata habang nakayakap ito sa kanya. Maya-maya pa'y dahan-dahan kumawala si Tamiya sa pagkakadaga ni Gray sa kanya. Maya-maya pa'y dahan-dahan kumawala si Tamiya sa pagkakadaga ni Gray sa kanya at nakita nitong umiilaw ang cellphone ni Gray mula sa pakit ng pantalon nito na nasa sa sahig. Dali-daling tumayo ang dalaga upang kunin ang cellphone. Nang laki ang mga mata ni Tamiya sa gulat noong makita niya na ang kanyang daddy ang tumatawag. Magkakilala sila ni daddy. Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Sa kuryosidad, napindot ni Tamiya ang answer button upang pakinggan kung ano ang sadya ng kanyang ama kay Gray. Gray, kamusta? May balita ka na ba tungkol sa anak ko? Nakikiusap ako sa iyo, iho. Kung may alam ka sa kinaroroonan ngayon ng anak ko, please, sabihin mo na sa amin. Pinapangako ko na hindi ko na kayo pipilitin pang magpakasal. Pakiusap ng ama. Tila pinaga naman ang puso ni Tamiya at dahan-dahan umagos ang mga luha nito mula sa kanyang mga mata. Napalingon ang dalaga sa tulog na si Gray. Hindi niya alam ngunit may iba siyang nararamdaman dito. Maya-maya pa ay pinatay na ng dalaga ang tawag dahil hindi niya nakayanang marinig ang pangungulila ng kanyang mga magulang sa kanya. Si Gray, ang lalaking dapat ay pakakasalan ko? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga sa kanyang isipan at napasapo na lamang ito sa kanyang bibig. Ibinadsak ni Tamiya ang kanyang sarili sa kama, saka nilingon muli si Gray. Bakit mo nagawa ito sa akin, Gray? Kaya ba mabait ka sa akin dahil matagal mo na akong kilala? Pakiramdam ni Tamiya ay niloko siya ni Gray kaya't nanggigilid ang kanyang mga luha at napailing lamang ang dalaga. Akala ko, likas ka lang talagang mabuting tao. Yun pala, mabait ka lang sa akin dahil nalaman mo na ako yung babaeng dapat mong pakasalan. Matamlay si Tamiya na umalis sa lugar na iyon. Sumakay sa jeep na tila ba wala sa kanyang sarili. Pumikit ito at nag-isip. Ilang buwan kong tiniis ang aking mga magulang. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala ang lalaking nais nilang ipakasal sa akin? Bakit mo ako tinulungang pagtaguan ang aking mga magulang? Kung ayaw mo rin naman pala akong pakasalan, bakit mo ako pinagpanggap sa iyong mga magulang bilang iyong kasintahan? Kaya ba, sabi ng daddy mo, pamilyar ang pagmumukha ko sa kanya? Umiiyak na bulong ni Tamiya sa kanyang sarili at bagsak balikat na pumasok ito sa kanilang gate upang magbalik sa kanilang mansyon. Miss Tamiya, mabuti po at bumalik na kayo. Palagi pong umiiyak ang mami niyo samantalang lungkot naman po si Don Santibanez. Sabi ng kanilang kasambahay ngunit tila walang narinig ang dalaga. 2:00 na ng madaling araw, hindi nakaramdam ng antok at pagod ang dalaga dahil sa inis at galit na kanyang nadarama para kay Gray. Anak?
Naiiyak na sambit ng ama nang hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Sa tuwa ng ama ay mabilis na niyakap ang anak ng mahigpit na mahigpit. Anak, patawarin mo ang daddy. Hindi ko na ipagpipilitan ang gusto ko. Huwag mo lang kaming iwan muli ng iyong mami. Umiiyak na wika nito kaya't nagsimula na ring humigbi si Tamiya. Sorry po, Daddy. Paghingi ng paumanhin ng dalaga habang yakap-yakap rin ang kanyang ama. Anak, salamat ang nagbalik ka na. Nako, halika. Magpahinga ka na lang muna, bukas na natin ituloy ang pag-uusap. Ayon naman sa kanyang ina, sa kaginiya ang anak paakyat sa sarili nitong kwarto. Samantalang sa hotel kinabukasan, ibinaling ni Gray ang kanyang sarili sa kabilang banda ng kama. Masakit pa ang ulo ng binata, ngunit pinilit nitong imulat ang kanyang mga mata noong hindi niya maramdaman ang presensya ni Tamiya. Biglang napamulagat ang mga mata ng binata. Napakunot noo ito, biglang tayo upang hanapin ang dalaga. Saan naman kaya nagpunta ang babaeng iyon? Napahawak bigla ang binata sa kanyang ulo nang makaramdam ito ng sakit. Marahil dala ng kalasingan nito kagabi. Nang biglang nabaling ang kanyang atensyon sa cellphone niyang nakalagay sa gilid ng kama. Paanong napunta ito dito? Sa pagkakatanda ko, nasa pocket ito ng aking pantalon. Pinakialaman kaya ito ni Tamiya? Pagkasabing iyon ni Gray ay nagmamadali na nitong dinampot ang kanyang cellphone at nakita niya ngang nakaregistered ang pangalan ni Mr. Santibanez. Ibig sabihin ay tumawag ito sa kanya at nakita ito ng dalaga. Dang it! Inis na sambit ng binata. So ibig sabihin, nakita niya na tumatawag ang daddy niya? Umuwi na kaya siya sa kanila? Litong-lito na tanong ni Gray sa kanyang sarili. 1 linggo pa ang lumipas. Nakaramdam na ng lungkot si Gray nang hindi man lamang ito nagkaroon ng balita tungkol kay Tamiya. Alam niyang miss na miss niya na ang maamong mukha ng dalaga. Saijan! Tawag nito sa kanyang assistant na nasa labas lamang ng opisina. Sir, tugon ni Saijan. Alamin mo nga kung nakita na ang anak ng mga Santibanez. Utos nito. Pagkalabas ni Saijan ay iyon naman ang pagring ng cellphone ni Gray at ang ama ni Tamiya ang tumatawag. Iho, pasensya na sa abala. Nais kong kalimutan mo na ang kasunduan namin ng iyong mga magulang. Nais kong ako mismo ang magpaalam sa iyo na umaatras na ako sa kasunduan namin ng iyong mga magulang at pinuputol ko na rin ang ugnayan ko sa inyo. Masaya ang tinig na narinig ni Gray mula sa kabilang linya. Hindi malaman ng binata kung ano ang kanyang maramdaman noong mga sandaling iyon. Naibalik lamang ang kanyang wisyo noong marinig niya ang pag-click ng telepono. Ibig sabihin ay inoff na ni Mr. Santibanez ang tawag. Bumukas ang pinto at bumalik si Saijan. Sir, hindi na naituloy ni Saijan ang kanyang sasabihin noong biglang tumayo at dinampot ni Gray ang kanyang coat na nasa likuran ng kanyang upuan. Come on, Saijan. Ipag-drive mo ko patungo sa mga Santibanez. Anyaya ni Gray at malalaking hakbang ang ginawa nito palabas sa kanyang building. Nakapamulsa ang binata habang naglalakad papasok sa mansyon ng mga Santibanez. Naroon ang ama ni Tamiya at abala sa paghihit-hit ng tabako at pagsisimsim ng tsaa. Gray, iho, what's bring you here? Tanong ng matandang Santibanez. Nais ko lang po kumpirmahin kung nakauwi na nga ba talaga ang inyong anak? Nakangiting bungad ni Gray. Oo, noong nakaraang linggo pa. At kinausap ko na rin ang daddy mo.
na hindi na namin itutuloy ang binabalak naming kasalan ninyong dalawa ng anak ko. Nakangiting sabi ni Mr. Santibanez habang tatango-tango at ngingiti-ngiti naman itong si Gray. Wala naman po sigurong masama kung makilala ko ang inyong anak, hindi ba? Nakangiting tugon ni Gray. Napakunot ng noo si Mr. Santibanez sa tinura na iyon ng binata. Dahil sa pagkakatanda niya, ayaw nitong magpakasal sa kanyang anak. Sa kabila ng kanyang pagtataka, handa pa rin ipakilala ni Mr. Santibanez ang binata sa kanyang unika iha. Oo naman, halika at tiyak naroon iyon sa hardin. Mahilig kasi sa mga halaman ang batang iyon. Masayang turan ng ama ng dalaga na nagpangiti kay Gray sapagkat naalala ng binata na ang kanyang hardin rin ang naging tambayan ng dalaga. At noong maramdaman ni Tamiya ang yabag palapit sa kanya, ay napalingon ito at natigilan sa kanyang nakita. Anak, ito nga pala si Ashton Gray. Ngunit tila walang narinig ang dalaga sa pagsasalita ng kanyang ama dahil nakapako ang kanyang paningin kay Gray. Iho, iyan naman ang anak kong si Tamiya. O sige iho, sasabihin ko lamang sa aking may bahay na maghanda ng pagkain at dito ka na kumain. Sinundan ni Gray ng tingin ang papalayong Mr. Santibanez at noong mawala ito sa kanyang paningin, ay sa kanya binalik ang kanyang paningin sa dalaga. Bakit ka nagpakita dito? Bakas ang iritasyon sa tono ng dalaga at pagtaas ng isang kilay nito. Chill. Nakataas ang mga kamay na wika ni Gray habang nakangiti ito. Nais ko lang talaga siguraduhin na nakauwi ka ng maayos. Wow! Talaga ba? 1 linggo ang pinalipas mo para siguraduhin kung okay ako? So ngayon, na alam mo na nakauwi ako ng maayos at okay naman ang kalagayan ko, makakaalis ka na. Mataray na tugon ni Tamiya sabay hakbang upang talikuran ang binatang bisita. Subalit, napigil ang paglayo ni Tamiya nang hawakan ng binata ang mga kamay nito. Sorry kung hindi ko sinabi sa'yo na kilala na kita. Paghingi ng paumanhin ni Gray. Oh, don't mention it. Ayos lang naman. Bakas ang galit sa tono ng dalaga. Salamat nga pala sa pagkupkup mo sa akin ng 2 buwan ha? Sabay bawi ng kanyang kamay, humakbang siya ngunit sandaling tumigil. Siya nga pala, kung pwede, huwag ka nang magpakita sa akin. Sambit nito at tuluyan ng naglakad palayo kay Gray. Sir, ano po ba ang nangyari at ganyan ang itsura ninyo? Tanong ni Saijan nang bumalik si Gray sa kotse. Nagalit siyang talaga sa akin. Kagat-labing sumbong ni Gray saka nag-isip kung paano susuyuin si Tamiya. Noong mga sumunod na araw ay napag-alaman ni Gray na naroon sa asyenda si Tamiya kasama ng kanyang mga magulang. Kaya minabuti ng binata na puntahan niya ang dalaga. Medyo nagulat ang mag-asawang Santibanez noong mamataang paparating si Gray sa kanilang asyenda. Kahit nagtataka ang mga ito kung ano ang sadya ng binata sa kanilang anak, gayong alam naman nilang ayaw ng mga ito sa isa't isa, subalit napagpasyahan ng mag-asawa na wag nang pakialaman ang dalawa. Medyo matagal-tagal na nag-iikot si Gray sa lugar bago niya namataan si Tamiya na nagdidilig ng mga pechay habang nakasombrero ito ng napakalapad kaparis ng damit nitong puti na may mahabang manggas. Hindi na malaya ng dalaga na naapakan niya ang laylayan ng kanyang damit kaya muntik itong matihaya noong akma itong umatras. Mabuti na lamang at nasa likuran niya ang binata kaya maagap siya nitong nasalo. Oops, mag-ingat ka.
Malambing ang tinig na narinig ng dalaga. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at napamulagat ito noong mapagsino ang sumalo sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Yan ba ang bati mo sa taong sumagip sa'yo? Mabuti na lang andito ako, kung hindi nakatihaya ka ngayon dito sa lupa. In a way, andito ako para dalawin ka. Wika ni Gray habang titig na titig ito sa mga mata ni Tamiya. Bakit mo naman ako dinadalaw? Malakas naman ako at wala naman akong sakit. Kunwang inis na lahad ng dalaga. Diba, ganito naman kapag nangliligaw? Nakangiting sabi ni Gray sabay kindat dito. Tila natigilan naman si Tamiya. May kaunting tuwa at kilig siyang nadarama, ngunit biglang nagbago ang kanyang timpla. Ay nako, ang sabihin mo andito ka para buwisitin ako. At sino naman ang magaling na may sabi sa iyo na pwede kang mangligaw? Tantanan mo nga ako. Kung nang titrip ka lang, itigil mo na yan dahil hindi nakakatuwa. Umira pa ang dalaga at tumalikod na ito sa bisita. Napakunot noo si Tamiya nang mapansin itong nakabuntot sa kanya ang binata. Ano ba yung ginagawa mo? Naiinis na tanong ng dalaga habang patuloy ito sa paglalakad. Payagan mo na kasi akong mangligaw. Sadya nilakasan ni Gray ang kanyang tinig upang marinig ito ng mga magulang ng dalaga. Tila nataranta naman si Tamiya, kaya naman mabilis niyang hinablot ang kamay ni Gray palayo sa mga magulang. Hoy, ano ba yung ginagawa mo ha? Gusto mo ba talagang magalit ako sa'yo? Hindi. Ayokong magalit ka sa akin. Gusto ko. Gustuhin mo rin ako. Gusto kitang ligawan. Gusto kitang maging kasintahan at kalaunay gusto kitang pakasalan upang aking mapangasawa. Seryosong lahad ng binata. Hoy ikaw ha, huwag mo nga akong paglaruan kung mahal mo yung buhay mo. Nang lilisik ang mga mata na sabi ng dalaga habang turo-turo nito ang mukha ni Gray. At isa pa, hindi nga ba kaya itinago mo ako kahit alam mo naman na ako yung babaeng pinagkasundo sa'yo dahil ayaw mo naman talaga magpakasal sa akin? In short, ayaw mo talaga sa akin. Naniningkit ang mga mata na sabi ng dalaga. Bakit? Ayaw mo din naman sa akin, hindi ba? Kaya nga naglayas ka eh. Natatawang pang-aasar ng binata. Tamiya, walang halong biro. Nagustuhan talaga kita sa loob ng 2 buwan na magkasama tayo sa mansyon. Seryosong tinuran ng binata. Ay talaga? Gusto mo ako? Sarkastikong tugon ng dalaga at pinaikot pa nito ang kanyang mga eyeballs. Oo, gusto kita. Mahal na nga kita eh. Umiling naman si Tamiya. O sige, lokohin mo yang ninang mong pa. Hindi na natapos ni Tamiya ang kanyang sasabihin nang biglang hawakan ni Gray ang kanyang batok at masuyo itong ginawaran ng halik na ikinabigla ng dalaga. Maingat ang bawat paggalaw ng mga labi ni Gray sa labi ni Tamiya. At dahil sa ginagawa niyang iyon ay may kung anong parang bumuhay sa kanyang sikmura. At habang nagpupumiglas ang dalaga, lalong madiin na halik ang pinapataw ng binata. Napapitlag ang puso ni Gray nang gumanti ng halik si Tamiya. Nang maghiwalay ang labi ng dalawa ay kapwang titig na titig sa isa't isa. Kailan mo ko nagustuhan? Walang pag-alinlangang tanong ni Tamiya. Noong nakita kita sa hardin ng aking mansyon, naramdaman at nakita ko yung future ko na kasama ka. Ikaw ang magiging reyna ng mansyon at mag-aalaga ng mga anak natin at hardin.
Naramdaman ko sa mga oras na iyon na ikaw talaga ang nais nitong puso ko na makasama habang buhay. Ang sabi ko sa aking sarili, ayoko talagang maikasal sa babae na nais ng aking ama dahil ikaw ang nais kong mag-ilaw ng malawak na mansyon. At noong malaman kong ikaw si Tamia, nais ko na talagang ibalik ka sa iyong mga magulang upang mapagplanuhan na kaagad ang ating kasal. Ngunit natatakot ako na baka ayaw mo sa akin. Tamia, habang tumatagal ang pagsasama natin, lalong lumalalim ang pagmamahal ko sa iyo. Pagkatapos sabihin niyo ni Gray, ay siniil muli ng halik ang dalaga. At dahil sa mga halik na iginawad ni Gray, ay nalaman at naramdaman ni Tamia kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kaya wala na silang sinayang na panahon pa, nagpakasal kaagad ang dalawa. Isang hapon habang pinagmamasdan ni Gray ang buong kapaligiran ng kanilang mansyon mula sa terrace ng kanilang kwarto, ay napangiti ito habang sinasariwa niya ang kanyang nararamdaman noong una niyang makitang hinahalikan ni Tamia ang mga bulaklak sa kanyang napakagarang hardin. At habang abala sa pag-iisip si Gray, ay napakislot ito noong maramdamang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Iyon ay walang iba kundi ang asawa niyang si Tamia. 3 taon ng kasal ang dalawa. Masayang masaya sila sa kanilang pagsasama at kasalukuyang buntis si Tamia sa kanilang panganay na anak. Love, kung alam ko lang na ikaw ang aking mapapangasawa, sana hindi na ako naglayas at siguradong susundin ko na lamang ang daddy ko at hindi na sana nangulila pa ang mami at daddy sa aking pagkawala. Sana lang hindi ako gagayahin ng anak natin pagdating ng panahon. Nakangiting bulong ni Tamia sa tainga ng kanyang asawa. Love, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi maglalayas ang anak natin dahil hindi natin siya didiktahan. Susuportahan natin siya sa lahat ng nais niya sa buhay. Tugon ni Gray at humarap ito sa kanyang asawa sabay gawad ng masuyong halik sa noo. Pero kung hindi mo yun ginawa, baka hindi rin tayo ang nagkatuluyan. Pero lahat naman nakatadhana. Dahil kumpara talaga tayo sa isa't isa, kahit anong paglalayas at pag-aayaw mo, kayo pa rin talaga bandang huli. Kita mo, our paths collided. Nakangiting paliwanag ni Gray at lalo pang hinigpitan ang pagkayakap sa asawa. I love you very much. I love you too. Masuyong tugon ni Tamia, sabay ibinaon nito ang kanyang mukha sa dibdib ng asawa. I hope you don't mind if I say that I love you. Layasan at pagtaguan man natin ang taong ayaw natin makasama, ngunit kung ito talaga ang nakalaan para sa atin, ay tiyak gagawa ang tadhana upang pagtagpuin pa rin ang mga landas natin. Katulad na lamang kay Tamia, tumakas dahil ayaw niyang pakasal sa lalaking napili ng kanyang ama. Ngunit ang hindi niya akalain na ang taong sumagip at nagpatira sa kanya ay siya pala ang lalaking pinagtataguan niya. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta sa ating munting channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated po kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, paalam!